Isang araw, habang abala sa pagluluto, ay lumilipad ang diwa ni Mang Tonyo. Nasa ospital kasi ang bunso niyang apo dahil dinapuan ito ng dengue. Gusto niya itong dalawin upang alamin ang kalagayan nito. Pero ipinatawag siya ng mga amo niya dahil may handaan na gaganapin sa mansyon nito. Anong katangahan ang ginagawa mo? Napapitlag si Mang Tonyo nang mapagtanto na nasa kusina ang amo niya, na si Doña Bella. Nakakunotang noon ito habang nakahalukip-kip. Po, ano pong sabi niyo? Tanong ni Mang Tonyo, tila hindi pa bumabalik ang kanyang ulirat. Bingi ka ba? Tinatanong kita kung bakit mo ginigisa yung pineapple at ham. Agad na binalingan ni Mang Tonyo ang kawali. Nanlaki ang mga mata niya at halos manikip ang dibdib ng mapagtanto ang pagkakamaling nagawa. Imbis na ampalaya, ay ang mga ginayat na pineapple at ham ang ginigisa niya. Dali-dali niyang sinilip ang oven. At na-realize niya na ang mga hiniwang ampalaya at talong ang toppings na nailagay niya sa pizza. Naloko na. Sa sobrang lalim ng iniisip ko ay napagpalit ko ang mga ingredients. Ang sabihin mo, tatanga-tanga ka. Paano na to ngayon? Kanina pa naghihintay ang mga kaibigan ko. Excited na silang tikman ng pizza. Galit na saad ni Doña Bella. Simpleng handaan lang naman ang gaganapin sa mansyon. Dumalaw sa probinsya ang mga kaibigan niya, kaya inibita niya ang mga ito para sa kanilang mini reunion. Alam niyang pihikan sa pagkain ng mga ito, kaya hindi niya maaatim na mapahiya. Pasensya na po, Doña Bella. Gagawin ko na lang ito na paraan. Paumanhi ni Mang Tonyo habang nakababa ang muka. Aba, dapat lang. Bilisan mo. Magluto ka ulit ng pizza. Bulyaw ni Doña Bella. Pero kailangan ko munang pumunta sa grocery store para bumili ng panibagong ingredients. Nagisa ko na kasi sa mantikang lahat ng ham at pineapple. Wala na rin tayong dough. Pambihira ka naman. Sa dami ng ingredients na sinayang mo, hindi mo malang napansin na mali ang ginagawa mo. Mas lalong tumaas ang boses ni Doña Bella, saka suminghal ito. Sorry po talaga, Doña Bella. Nasa ospital kasi ang apo ko, kaya hindi ako makapag-focus sa pagtatrabaho. Pero pangako, re-remedyohan ko po ito. Hindi na rin po ito mauulit. Talagang hindi na. Umalis ka na at huwag ka na magpapakita rito. Bulalas ni Doña Bella habang itinuturo ang pintuan palabas ng kusina. Po, ano pong ibig mong sabihin? Napakahina talaga ng utak mo. Ang ibig kong sabihin, tinatanggal na kita sa trabaho. Doña Bella, nakikiusap po ako. Huwag niyong gawin yan. Mas kailangan ko ng trabaho ngayon dahil marami akong bayarin sa ospital. Mangiyak-ngiyak na sambit ni Mang Tonyo. 2 beses na nabuntis ang nag-iisa niyang anak, pero bigla na lang itong iniwan ng nobyo nito. Kinain ito ng matinding lungkot hanggang sa binawian ito ng buhay. Simula noon, naiwan na sa pangangalaga niya ang mga apo niya. Hindi ko na problema yon. Umalis ka na. Baka tumaas pang dugo ko kapag nagtagal ka pa rito. Pinunas ni Mang Tonyo ang luha sa kanyang muka. Hindi ko na kayo pipilitin kung ayaw niyo na ako magtrabaho rito. Pero kailan ko po makukuha ang huling sweldo ko? Sa dami ng utang mo sa akin, ay wala ka nang sasweldohin. Idagdag mo pa ang presyo ng mga ingredients na sinayang mo. Kung itototal ang lahat ng yon, ay napakakulang pa sa sweldo mo. Mariing saad ni Doña Bella habang nanlilisik ang mga mata. Pero baka pwede niyo po akong bigyan ng separation pay dahil 10 taon ako nagtrabaho para sa inyo. Ibinibigay lang ang separation pay para sa mga regular na empleyado. Matagal ka nga nagtrabaho sa akin, pero on-call employee ka lang. Pinapatawag lang kita para ipagluto ako. Kung tutuusin, ikaw pa nga itong may utang sa akin. Pero
Pero hindi na lang kita sisingilin dahil alam kong wala ka namang pangbayad. Wika ni Doña Bella habang nakataas ang isang kilay. Nauunawaan ko po, Doña Bella. Pasensya na po sa abala. Pero bago po ako umalis, pwede ko po bang dalhin yung mga pizza sa oven? Sayang naman po yun kung itatapon nyo lang. Kakainin na lang po namin ang pamilya ko. Saad ni Mang Tonyo habang nakababa ang muka. Nagbibiro ka ba? Kahit taso ay, hindi yun kakainin. Bahagyang natawa si Doña Bella, saka umiling ito. Hindi na po importante sa akin ang lasa ng pagkain. Ang mahalaga, may makakain ako at ang pamilya ko. Bahala ka. Mas maigi pang ang dalhin mo ang mga yan. Sa dami niyan ay, baka umapaw ang basurahan ko. Tumango si Mang Tonyo, saka kinuha ang 18 pizza. Batid niyang hindi masarap ang pizza na may toppings na ampalaya, talong at cheese. Pero para sa katulad niyang kumakalamang sikmura, ay pwede na iyong pagtiyagaan. Pagka-uwi sa barong-barong ay, inilapag niya ang mga kahon ng pizza sa lamesa at pabagsak siyang umupo sa lumang silya. Maya-maya, dumating ang panganay niyang apo na si Alvie. Wow, pizza! Saad ni Alvie saka binuksan ang kahon. Pero mabilis na napalitan ng pagkadismaya ang mukha nito. Ay, bakit talungat ang palayang toppings nito? Nagkamali kasi ako sa paglalagay ng ingredients. Yan din ang dahilan kaya wala na akong trabaho ngayon, apo. Napansin ni Alvie na madilim ang mukha ng kanyang lolo. Gusto niyang pagaanin ang loob nito, kaya kumuha siya ng isang slice ng pizza. Ang sarap po, lolo. Apo, alam kong binobola mo lang ako. Pero hindi mo kailangan gawin yan. Bitiwan mo na yan. Ako na lang ang uubos niyan mamaya. Lolo, hindi po ako nagbibiro. Masarap talagang pagkakaluto niyo nito. Sambit ni Alvie at muling nilantaka ng pizza. Habang pinapanood ang kanyang apo, ay natakam na rin si Mang Tonyo. Kaya kumuha siya ng isang slice ng pizza. Tama ka nga, apo. Masarap ito. Parang natutunaw sa bibig ko ang mga toppings. Nakadagdag pa sa sarapang pagka-chewy ng ampalaya. Hindi na rin ito masyadong mapait dahil sa cheese, talong at iba pang pampalasa. Lolo, kung ibenta kaya natin ang ibang pizza, sobrang dami ho nito. Hindi naman natin ito mauubos. Sige, apo. Wala namang mawawala kung susubukan natin. Biglang umaliwalas ang mukha ni Mang Tonyo. Kinuha niya ang kumpol ng mga pizza, saka inilako iyon. Wala pang isang oras ay naubos na ang mga paninda niya. Hindi ko akalain na dahil sa isang pagkakamali ay makakadiskubre ako ng masarap na recipe. Kumita tayo ng 4,000 ngayong araw. Itatabi ko ito para idagdag sa pambayad natin sa ospital. Lo, huwag niyo na pong alalahanin yon. Nakausap ko na po si Mayor Ramos. Tutulungan daw niya tayo para mabayaran ang hospital bill. Magbibigay din daw siya ng financial assistant para mabili ang mga gamot ni Edwin. Ay, salamat sa Diyos. Unti-unti na nasusolusyonan ang mga problema natin. Mabuti pa, ihuhulog ko na lang sa alkansya itong 4,000 pesos. Lo, matutulog po ang halaga ng pera kung itatago mo lang yan. Mas maigi kung gagamitin natin yan puhunan para gumawa ulit ng pizza. Gusto ko yan, pero nagdadalawang isip ako, apo. Paano kung nakatsamba lang tayo ngayong araw? Paano kung wala nang bumili sa susunod na magbenta tayo? Pero hindi po natin malalaman hanggat hindi natin sinusubukan. Malay niyo po, ito nang magdala sa atin ng swerte. Wika ni Alvie, sabay pisil sa braso ng kanyang lolo. Tama ka, apo. Dahil dyan, gagawa ulit ako ng ampalaya pizza. Kumpiyansang saad ni Mang Tonyo. Ipinagpatuloy nila ang pagbebenta ng ampalaya pizza at palagi iyong sold out. Habang tumatagal, ay parami na ng parami ang naghahanap niyon. Bukod kasi sa masarap na, ay napaka-healthy pa.
Nakarating iyon sa mayor ng kanilang lugar. Namangha ito sa kanilang produkto. Kaya inilapit sila nito sa isang ahensya para turuan sila ng mga strategy sa pagnanegosyo. Ang ahensyang iyon din ang tumulong sa kanila upang magkaroon ng karagdagang puhunan. Upang makahikayat ng mas maraming customers, ay sumali sila sa iba't ibang bazaar. Kalaunan, nakabili sila ng sariling food court. Isang gabi, abala sa pagbebenta sina Mang Tonyo at LV. Kasama rin nila si Edwin dahil hindi na ito sakitin. Maya-maya, lumapit sa kanila ang isang customer. Parehas silang napaigtad nang makita ang mukha nito. Tonyo, hindi ba't ganito yung palpak na putahing ginawa mo noon? Nakakunot ang noo ni Doña Bella habang pinagmamasdan ang mga pizza na nakadisplay sa food court. Tama po kayo. Ito nga yung recipe na aksidente ko na imbento. Tinatawag ko po itong Tonyo's Ampalaya Pizza. Ginawa mo pa talagang negosyong kapalpakan mo? Sinong customer ang bibili niyan? Natatawang sambit ni Doña Bella. Sila po, Doña Bella. Saad ni LV, sabay turo sa mga nakapilang customers. Bibili po ba kayo? Kung hindi, makakaalis na po kayo. Kanina pa po naghihintay ang mga regular customers namin. Napaatras si Doña Bella nang makita ang mahabang pila ng mga customers. Mas lalo pang kumunot ang noo niya nang makita na nag-aagawan ang grupo ng mga kabataan sa isang kahon ng pizza. This is crazy! Anong klaseng panlasang meron ng mga ito? At nasasarapan sila sa Ampalaya Pizza! Narinig ni Mang Tonyo ang sinabi ng Donya, pero hindi niya ito pinansin. Inasikaso na lang niya ang mga customers. Patuloy silang nagsumikap hanggang sa lumipas ang mga taon. Nakapagpatayo na rin sila ng pagawaan ng pizza at dinagdagan ng mga flavors na ino-offer sa mga customers. Unti-unti na rin silang nakapagpatayo ng sariling bahay at nakabili ng sasakyan. Totoo nga ang kasabihan na ang lahat ng bagay ay may dahilan. Kung hindi ako pumalpak sa pagluluto noon, ay hindi ko maiimbento ang Ampalaya Pizza. Saad ni Mang Tonyo habang pinagmamasdan ang ekta-ektaryang lupain na naipundar niya. Ang Ampalaya Pizza rin po ang dahilan kaya nakapagtapos ako ng pag-aaral. At si Ate LV, ito rin po ang nagbibigay ng kabuhayan sa mga kababayan natin. Sambit ni Edwin. Tumangu-tangu naman si LV habang nakangiti. Isang araw, katatapos lang magsimba ni Mang Tonyo, nakita niyang nakaupo sa labas ng simbahan ng isang matanda. Mukhang nanginginig ito sa gutom, kaya nilapitan niya ito. Ale, tanggapin niyo ito. Pambili niyo ng pagkain. Mabilis na natigilan si Mang Tonyo nang mamukaan ng matanda. Doña Bella, ikaw po ba talaga yan? Ako nga. Maraming chismos sa lugar natin, kaya siguradong nabalitaan mo nangyari sa akin. Sabi ni Doña Bella. Inayos nito ang balabal upang ikubli ang sunog na parte ng mukha nito. Nabalitaan ko nga po na nasunog ang mansyon mo at buong hasyenda. Pero ngayon ko lang po nakumpirma na totoo yun. Habang pinagmamasda ng matanda, ay hindi mapigilang maawa ni Mang Tonyo. Tama ang narinig mo. Wala akong nakuhang pera sa insurance company, kaya namamalimos na lang ako. Wala rin kamag-anak ang kumukup sa akin dahil masama raw ang ugali ko. Siguro natatawa ka na dahil naghihirap na ako ngayon. At ikaw na ang pinakamayaman sa buong San Ildefonso. Uwi ka ni Doña Bella habang nangingilid ang luha sa mga mata. Hindi po totoo yan. Kahit kailan ay hindi ko pagtatawanan ng pagdurusa ng ibang tao. Mabuti pa po, sumama ka sa bahay ko. Doon na lang po natin ipagpatuloy ang pag-uusap. Ayoko nga. Bakit ako sasama sa iyo? Doña Bella, huwag na pong matigas ang ulo. Maulan po ang panahon at alam kong gutom ka na.
kaya dadalhin kita sa bahay para makakain ka na maayos. Saad ni Tonyo habang inaabot ang kamay sa Donya. Sige na nga, pero wag mo na akong tawaging Donya. Hindi na yun bagay sa akin dahil isa na lang akong pulubi. Kunwaring napipilita na tugon ng matanda. Pagkarating sa bahay, naghain ng ampalaya pizza si Mang Tonyo. Totoo nga ang sinasabi nila. Masarap itong ampalaya pizza. Dapat pala matagal ko na itong tinikman. Sabi ng matanda at kumuha pa ito ng isa pang hiwa. Salamat po. Kung wala po kayong matitirhan, pwede kayong manatili rito. Malaki naman po itong bahay. Talaga? Kukup-kupin mo ako? Napakalaki ng atraso ko sa'yo. Basta na lang kitang tinanggal sa trabaho noon at nilait-lait pa kita. Saad ng matanda, sabay ngiwi. Matagal na hong nangyari yon, kaya wala na sa akin yon. At saka, hindi ko po maaatim na pabayaan na lang kayo na mag-isa sa kalsada. Sige, pero magtatrabaho ako para hindi ako maging pabigat. Hindi mo na ako kailangan swelduhan. Sapat na sa akin ang libreng pagkain. Kayo pong bahala. Basta huwag kayong mahihiyang magsabi sa akin kapag may kailangan kayo. Salamat, Tonyo. Pasensya ka na talaga sa mga nagawa ko noon. Hindi ako dapat naging mapagmataas. Naluha ang matanda dahil sa sobrang tuwa. Kalimutan na po natin iyon. Matagal ko na kayong napatawad. Wika ni Mang Tonyo, sabay ngiti. Nagulat ang mga apo niya nang malaman na kinupkup niya ang matandang ng api sa kanya noon. Pero iginiit niya na huwag magtatanim ng galit sa kapwa at dapat matutong magpatawad. Ang isang aral na palagi niyang sinasabi ay huwag matakot magkamali dahil baka iyon ang magdala sa iyo sa tagumpay. At hanggang dito na lang ang magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!